Isa ka ba sa mga matagal nang nagtatrabaho at pakiramdam mo para bang wala ng pag-asenso dahil sa taas ng gastusin ngayon? O isa sa mga nasabihang magtrabaho abroad para lang sa malaking kita, pansustento sa pamilya? Paano kung ituro ko sa'yo yung secrets of the rich na pwedeng gawin ng kahit na sino? Magtatrabaho ka pa rin ba abroad? Marami na karamihan sa mga nag-suicide, may mga nag-suicide dahil naiwanan ng girlfriend, boyfriend nila, engaged na pero hindi natuloy ang kasal. Pero mas marami ang nag-suicide dahil sa hirap ng buhay. And karamihan sa mga nag-suicide dahil sa financially in debt sila ay always in zombie mode na para bang magtatrabaho na lang araw-araw para lang sa araw-araw na gastusin. Kung nasabihan kang magsimula ng negosyo, kung isa ka sa mga successful in your career path na nasabihang magsimula ng negosyo, alam mo bang everything is business nowadays? Everything is business nowadays. Kung naaalala nyo, dalawang business elite ng Pilipinas ang namura ng dating presidente dahil lang daw sa kakuriputan. Grabe, sobrang kuripot. Hindi naglalabas ng pera para sa bayan. Hindi naglalabas ng pera, hindi mataksan dahil yun nga, sobrang kuripot. Etong dalawang business elite na to siguro may siya sa economics and finance professional. And yung dating presidente is law. So, yun nga, hindi mataksan dahil hindi naglalabas ng pera. Ito ang secrets of the rich. Sa mga nag-iisip dyan magnegosyo, sa mga nag-iisip ng bumukod na dahil lang sa successful na sila, at least sasabihin ko sa inyo, everything is business nowadays. Alam nyo ba, sa mga successful individuals nyo dyan, professionals, pag bumukod kayo, gastusin nyo sa tubig, kuryente, mabubuhay kayo ng sarili nyo hihiwalay kayo, bubukod kayo, sariling bahay. Kung mabili nyo yun sa isang bayaran lang, ang swerte nyo na kung mabili nyo isang bahay sa isang bayaran na lang. Pero kung hulugan, sobrang hirap niya, tapos magtatrabaho ka. Diba parang job slavery yun? So eto, sa mga nag-iisip bumukod dyan, or magsimula ng negosyo, everything is business nowadays. Alam nyo ba, sa mga sa binabayaran ng buong ng Metro Manila, may sa lahat ng bayarin, lalo na sa mga utilities, tubig, kuryente, yan. Business, nasa retail sila, retail industry. So, lahat, alam mo na, yung is mahirap, kuryente, bayad sa kuryente. Yun. Bayad sa kuryente na ang pinakamahirap. Hindi lang yan marketing, meron pa yan kasamang accounting. Yan ang mahirap. So, kung ikaw is na-introduce sa'yo yung mga e-wallets. Alam niyo ba ang e-wallets ngayon? Ilan sa mga kilalang e-wallets ngayon is partnered na with financial institutions.
financial institutions na nag-o-offer ng different financial portfolios. Meron diyang may dividend paying and non-paying. Yung sa dividend paying is makatatanggap ka ng dividend based on your units or shares or units na meron ka sa kanila. And sa mga non-paying naman is, alam ko is, if I'm not mistaken, 10 years yan. On the 10th year, kung magkano yung naipon doon, is yun ang matatanggap mo. Para bang insurance, ganun. Matatanggap mo on the 10th year, tapos bahala ka na sa buhay mo kung saan mo dadalhin. Yun. Kung dadalhin mo panggastos mo, sige, bahala ka. Money is limited. So, sa mga nag-iisip dyan magnegosyo, bago kayo magnegosyo is always come to know. Come to know na itong mga e-wallets na partnered with financial institutions na offering financial investments on their financial portfolios, whether dividend and non-dividend dividend paying and non-paying. Yun nga. So, sa mga mga legit to I'm not yet a licensed financial planner or wealth builder. Pero for your good sake is share ko na rin yung mga legit financial firms, financial institutions offering financial portfolios is partnered with e-wallets. Yun nga, sabi ko e-wallets. Itong mga e-wallets na to is may ads sa TV. So, kung napapaisip ka, madali silang kilalanin. May ads sila sa TV para iwas scam na rin. Iwas scam, iwas hack, iwas sa mga taong wala nang magandang, kahit kailan yata walang magandang plano sa buhay. So, yun. Sinishare ko to. I share this not to teach, but to share yung sa experience ko, or based on my own experience na rin. On my own experience, yun. So, when I start working, I goal to have an investment. I goal na magkaroon ng hindi lang savings account, but also financial portfolios. Dahil marami akong gustong gawin. Oo, kailangan ko rin ng pera. So kailangan ko maghanap ng trabaho. Pero aside from just working for money, napakarami kong gustong gawin. Yun bang para bang kung siguro bilang na lang ang natitirang araw ko dito sa mundo is grabe, sobrang dami kong gustong gawin. Hindi pwedeng ma-stuck lang ako sa pagtatrabaho dahil kailangan ko ng pera. Kaya ginol ko magkaroon ng startup investments, financial portfolios to help me in my financial needs. Yun. I'm sharing this based on my own experience. Again, I'm sharing this based on my own experience for your sake, for everyone's sake, para bang financial wellness for everyone, not to be job slave. Yun nga, dahil sinabi ko, karamihan sa mga nagpakamatay, zombie mode na. Karamihan sa mga nagpakamatay, zombie mode na sa trabaho. Dahil lang sa taas ng gastusin ngayon. Sobrang taas ng gastusin. So, yun.
Sa mga nakakaisip diyan na magsimula ng business is tingnan mo na 'to, give time to study, to know, yung sa mga e-wallets na 'to partnered with financial institutions offering portfolios. Yun. Dahil, wag tayong aasa sa mga dahil lang may magandang trabaho, may malaking sweldo, pwede na mag-loan. Sabi ko nga sa una kong content is ito, yung financial portfolios like money market funds and bonds. Peso bonds fund. Money is limited. Kahit gaano ka katalino, kahit ano pang taas na narating mo sa buhay, money is still limited. So choose to be a gamer, a player when it comes to money, than just a hard worker. Dahil, well, kung hindi ka tao, kung bala ha. Pero tulad nga na sabi ko, wag lang aasa basta may mauutangan, sige, magsisimula. Sige, bahala na. So, choose to be financially educated for your financial wellness, and may God bless us all.